Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Maureen Picardal ng CRC Antipolo. Samahan ninyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, tutunghayan natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Judges 1 verse 33. The tribe of Naphtali compromises and accommodates the Canaanites. Bago tayo magpatuloy, tayo po'y dumako muna sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga at sa pagpapala na inyong binigay sa bawat isa. Naway buksan mo po ang aming puso at ganoon na rin ang aming isipan upang maunawaan namin ang inyong salita sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At ating basahin ang talata Judges 1 verse 33. Neither did Naphtali drive out those living in Bethsanem or Bethsanet, but the Naphtalites to live among the Canaanites, inhabitants of the land. And those living in Bethsanem and Bethanet became forced laborers for them. Sa talatang ito, makikita natin na ang tribo ni Naphtali ay hindi tuluyang pinalayas ang mga Canaanites, sa halip nakipagkompromiso at namuhay sila kasama ang mga naninirahan sa lugar. Ang kompromiso ay nangangahulugang pakikibagay o pakikisama, habang pinapanatili ang tama at ang pananampalataya sa Diyos. At sa talatang ito, may aral tayong makukuha tungkol sa pakikitungo sa kapwa, pakikibagay at karunungan sa pagpapasya. Minsan sa ating buhay, may mga pagkakataon na hindi natin agad maaabot ang perpektong solusyon o tagumpay. Tulad ng ginawa ni Naphtali, kailangan din nating maging maingat, matalino at minsan ay mag-adjust upang mapanatili ang kapayapaan o mapangalagaan ang ating komunidad. Ngunit, tandaan, ang kompromiso ay dapat may hangganan. Ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat sitwasyon may tamang balanse sa pakikipagkapwa at sa pagtupad ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay laging nariyan upang gabayan tayo sa paggawa ng tamang desisyon upang sa huli tayo ay maging instrumento ng kanyang layunin sa mundo. Katulad nga ng sabi sa Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Dagdag pa sa Romans 12:18, If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Mga kapatid, mahalagang matutunan kung paano makipagkompromiso na may karunungan at may pag-ibig habang pinapanatili ang ating pananampalataya at katapatan sa Diyos. Ang tamang pakikitungo sa kapwa ay hindi lamang nagpapakita ng ating kabutihan, kundi pati na rin ng kabutihan at gabay ng Diyos sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita ngayong umaga at aming itong napagnilay-nilayan. Naway matutunan namin na maging matalino sa pakikitungo sa aming kapwa at manpanatiling tapat sa inyong kalooban. At higit sa lahat, maging daluyan ng pagpapala sa iba. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga po.